Kilala ang barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga dahil sa panata ng mga debotong magpapako sa krus. Ang tradisyong ito may ilang dekada nang ginagawa at taon-taon ay dinarayo hindi lamang ng mga Pinoy kundi maging ng mga dayuhan. Kanina hindi naman nabigo mga nakapanood sa nakagawin ng tradisyon. May live report si Salima Refran. Salima? Jiggy, mapa, deboto o turista dumagsa dito sa barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga para matunghayan ang taunang pagpako sa krus tuwing Biyernes Santo. Alas 12 ng tanghali na magsimula ang Via Crucis at gaya ng pinagdaanan ni Jesus, matinding pagkapasakit din ang dinanasan tumayong Kristo. Matapos ang mahigit 1 kilometrong paglalakad, narating din nila ang tinagurian nilang Kalbaryo o Crucifixion Site. 25 taon na nagpapapako sa krus si Mang Ruben. Kahit nagkahiwa-hiwalay tayo sa araw na ito, sa ating pananampalataya ay magkaisa naman tayo. Sa gitna ng matinding sikat ng araw, libo-libong dumagsa dito sa San Fernando, Pampanga upang masaksihan ang pagpapako sa krus ng ilang nananampalataya. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pagpapako sa krus ni Kristo sa kanila? Ito at least maganda na yung mga bata is aware sa mga nakikita nila. So yung essence pa rin ng Filipino in a way sa religion natin as Catholic is nandun pa rin. All the surroundings here, everybody just have fun or something like that. Take 1,000 of pictures. I did it as well, but still for me those people are real and they sacrifice themselves and it's something really important, I think so. Marami ang dumayo para panoorin ang pagpapako sa krus, kabilang ng ilang dayuhan. Ang ilan, tila nakakalimutan na ang tunay na kahulugan ng Semana Santa. Jiggy, 16 na lalaki ang nagpapako sa krus ngayong Biyernes Santo. Lahat sila mga taga Pampanga. Walang nakibahaging dayuhan. Ipinagbabawal ang paglahok ng mga turista sa nasabing taunang pagpapako. Yan ang pinakasariwang balita mula dito sa San Fernando, Pampanga. Jiggy. Maraming salamat, Salima Refran.